ما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa ating pong subject na akida, ang pinakahuling paksa na ating pong natalakay ay ang paksa hinggil sa mga asbab al-musila ila shirk, mga dahilan, mga gawain na magdudulot ng shirk. Ibig sabihin, may mga gawain na binigyan tayo ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga gawain na ito dahil ito ang magdudulot sa isang tao upang siya ay masadlak sa tinatawag na shirk na pagtatambal. So may mga gawain na siya ang pintuan, lagusan ng shirk. No, na kung hindi natin ito iiwasan, hindi natin ito lalayuan, ito ang magdudulot, no, magiging dahilan upang tayo ay makagawa ng shirk, pagtatambal, na kung saan ito ang sumasalungat, lumalabag o sumasalungat sa kaisahan, tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So last week ating inumpisahan po mga kapatid itong mga al-asbab al-musila ila shirk, mga dahilan na nagiging dahilan, nagdudulot ng shirk, at una nating nabanggit ang tinatawag na al-ghulu fi salihin. So binigyan tayong babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa pagmamalabi, sa pagmamahal, pagdadakila sa mga salih, no? Yung mga tinatawag na mga awliya. Okay, lalong-lalo na sa kanilang mga puntod. So may mga tao, mga ilang lihis na grupo na kapag yung kanilang mga awliya o di kay mga guro, mga masyayikh, mga guro nila ay kapag sila ay pumanaw ay dinadakila nila yung mga puntod ng mga kanilang mga awliya, itong mga awliya na ito, di kay itong mga guro nila na mga gawain o di kaya mga gawain na nagdudulot ng shirk, pagdadakila na nagdudulot ng shirk, okay, o di kaya bid'ah, na katulad ng hinalimbawa natin sa tinatawag na at-tawassul, yung tawassul ash-shirki at at-tawassul al-bid'i, na katulad ng pinaliwanag po natin last week sa episode 12. Pwede niyo pong i-review. Ngayon naman po, itutuloy natin, no, itong mga asbab na ito. Pangalawa, sabi ng ating Sheikh, al-iftitan bil qubur at tahdhir min al-iftitan bil qubur. Pangalawa, sa mga gawaing magdudulot ng shirk ay binigyan tayo ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang babala hinggil sa tinatawag na al-iftitan bil qubur. Ano yung iftitan bil qubur, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, kabuuan nito, ay ang pagdadakila sa mga puntod o mga libingan na lumalabas sa limitasyon, no? O di kaya pagmamalabi sa pag-uugnay sa mga libingan na humahantong ng shirk o di kaya bid'ah. So may mga gawain ay pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na gawin sa mga libingan dahil ang mga gawain na ito ay lagusan, dahilan upang tayo ay masadlak sa tinatawag na shirk, pagtatambal. O di kaya upang tayo ay masadlak sa tinatawag din na gulo, no, pagmamalabis sa mga puntod o mga libingan. So ito yung iftitan bil qubur. May mga gawain ay pinagbawal ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na gawin sa mga libingan, mga kapatid, dahil ito ay magdudulot po ng bid'ah o di kaya mas matindi, mas masama, at itong tinatawag na shirk, pagtatambal. So ano yung mga halimbawa nito, mga kapatid? Una, ittikhaduha masajid. Ang ibig sabihin nito na ang gawin mo ang libingan na salahan, lugar ng iyong salahan, doon ka nagsasala, no? Na nagsasala ka sa mga libingan sa paniniwala mo na may kahigitan dito, na katulad ng ginagawa ng mga ilang tao na nasa lihis na grupo, na sila ay nagsasala sa mga puntod, mga libingan, na sa kanilang paniniwala ito ay katuruan o di kaya may gantimpala, may kahigitan. Hindi po ito totoo. Pinagbawal sa atin na tayo ay magsala sa mga libingan. Kaya nga isa sa mga usapin na ang masjid ay hindi pwedeng magsala sa isang masjid na mayroong libingan sa loob, o di kaya magpatayo ng masjid sa lugar, sa lupa o sa lugar na mayroong nakalibing. Ito ay ipinagbawal. So dahil ito nga, bakit ito pinagbawal ng propeta? Dahil humahantong ito sa gulo,
pagmamalabis sa mga libingan, o di kaya maghahantong ito, magdudulot ng shirk. Baka sa mga susunod ay in the future ay baka ang sambahin mo na ay itong mga puntod, mga libingan na ito dahil doon ka nagsasala. So pinagbawal ito, hinarangan to ng mahal na propeta dahil ito ay magdudulot ng shirk. Okay, so ito yung tinatawag na ittikhaduha masajid, na gagawin mo, ang ituturing mo o di ka gagawin mo ang libingan bilang lugar ng iyong salahan. No, na doon ka nagsasala o di ka magpapatayo ka ng masjid, lugar ng salahan, musalla, prayer room doon sa mga libingan. So ito po ay pinagbawal sa relihiyong Islam dahil ito ay magdudulot ng shirk. Ngayon, maaring may magtanong, no? Bakit minsan sa Saudi kapag may ililibing, mayroon akong nakikitang nagsasala doon, no? Nagtatakbir sila, tapos ang tinatawag po doon ay salatul janaza. No, hindi po yung sala, yung alam natin na sala na may ruko, may sujud, dalawang rak'a. No, ito ang pinagbawal, yung dalawang rak'a na may ruko, may sujud. Pero yung salatul janaza, although tinatawag po siyang salatul janaza, pero ang realidad po nito ay dua lamang, panalangin kay Allah para dun sa namatay. Ito yung tinatawag na salatul janaza. Hindi po siya tunay na sala nakalintulad ng alam natin na pagsasala na may ruko, may sujud. No, ang salatul janaza ay dua lamang. No, halimbawa, hindi mo naabutan yung salatul janaza sa masjid, doon muna naabutan sa libingan. So bago siya ililibing, kung mayroong mga hindi nakapagsala, pwede sila magsala doon ng salatul janaza, na ibig sabihin ay dua. So, walang problema na mananalangin ka kay Allah para doon sa namatay. Katulad halimbawa ng pagbisita, isa sa adab ng pagbisita sa libingan, Assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin, no, wa inna inshallah bikum lahikun ghafarallahu lakum. O pwede mo silang ipagdua doon. Katulad din po yan ng salatul janaza, no, na ipagdudua mo sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang itinatawag natin halimbawa ng ang halimbawa ng nabanggit natin is yung magsasala ka doon, no, na pupunta ka sa libingan, magsasala ka ng 2 rak'a, no, na nasa ang gagawin mo, may mga libingan diyan o di kay dito o kay doon. So pinagbawal na magsala ka sa mga sementeryo o mga libingan. Ito ay pinagbawal dahil magdudulot ito ng shirk. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang dalil? La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano dahil itinurong, ginawa nila ang mga puntod, mga libingan ng kanilang mga ambiya, mga propeta, na lugar ng kanilang dasalan o lugar ng kanilang salahan. Doon sila nagdarasal sa mga puntod ng kanilang libingan. So isinumpa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang dalil, dahil kapag ang gawain ay isinumpa ni Allah, nagpapahiwatig ito na kabilang sa mga ipinagbawal sa relihiyong Islam, bagkus ito ay magdudulot ng shirk. So pangalawang halimbawa nito, iftitah bil qubur, mga kapatid, sabi ng ating Sheikh, al-bina'u 'alayha wa an yuzadu 'alayha ghayra turabiha wa tajsisiha. Ano ibig sabihin nito? Yung magpapatayo ka ng gusali, no, sa gusali sa isang lupa na mayroong libingan. Ang gusali, tinatawag dito na gusali, maaring masjid o di kaya bahay, tahanan. Ito rin po ito ay pinagbawal sa Islam dahil ito ay lagusang pintuan ng gulo, no? Pagmamalabis sa puntod, pagdadakila sa puntod ay pinagbawal sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang libingan, hindi tayo pwedeng magpatayo rito ng masjid o di ka isang libingan. Like for example, may nakalibing dito, tapos doon ka mismo magpapatayo ng tahanan, bahay, sa ibabaw mismo ng libingan. Ito ay pinagbawal sa Islam. Dahil hindi ka pwedeng magsala doon at hindi mo pwedeng patayuan ng tahanan o ng bahay. So ito ay pinagbawal kabilang sa al-iftitah bil qubur wa tajsisiha wa yuzadu 'alayha ghayra turabiha. Pinagbawal din, no, bilang babala sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga libingan na wag dating gawin, yung tajsis. Ang tajsis dito is yung pipinturahan, dahil ito ay pagmamalabis, no, lubos na pagdadakila sa mga libingan, no. Kaya nga ang hikmah daw dito, para bakit sa atin ipinagbawal, dahil para mo dinadakila na sinasabing mananatili dito ang taon ng panghabang buhay. No,
ito ay temporary lamang tayo dito dahil mayroong huling hantungan ang kabilang buhay. So magkaganon pa man, ipinagbawal na pinipinturahan, dinidekorasyonan yung mga libingan dahil ito ay pintuan lagusan ng pagmamalabis sa mga puntod o di kaya masyadong itataas, no? Ang masala na ito, mga kapatid, ang tanging pinahintulot ng mga scholar ay ganitong isang dangkal o ganito lamang, ganito kahaba o mas mababa pa dyan, ay ito lamang yung pinahintulot na pwedeng ang lupa ng libingan ng isang tao ay pwedeng taasan. Tapos pwede siyang sementuhan dito isang hollow block na ganito ang kahaba, no? Ganito kataas. Yung sobrang mataas na, ito na ipinagbawal sa Islam dahil may halintulan siya sa tinatawag na timthal o di ka imahin, ribulto. So ito ipinagbawal ng relihiyong Islam. Ang pinahintulot lamang ayon sa ilang mga dalil ay ganito lang dahil para ma-emphasize, mabigyan diin na mayroong nakalibing dito. Na kapag nakita ng tao ay hindi niya pwedeng tapakan o di kay upuan dahil malalaman natin na may nakalibing dito. So hindi pwedeng taasan na katulad ng ginagawa ng ilan na napakataas tapos nilalagyan pa ng bubong. Ito rin po ay pinagbawal, no? Kasi sabi na dito, ang lalagyan mo ng kubab, okay? Nakabilang to sa mga ipinagbawal din na para bang tatayuan mo siya ng gusali o di kaya lalagyan mo ng minaret, no, yung dome, ito yung kubab. Ito rin ay pinagbawal sa relihiyong Islam na ito ay ginagawa ng ilan sa mga lihis na sekta, no, na makikita mo sa kanila yung mga libingan ng kanilang mga auliya, mga saleh ay lubos nilang dinadakila at ginagawa nila ng gusali, okay, nilalagyan pa nila ng mga dome, no, ito yung tinatawag na kubab. So ito ay pinagbawal sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay pintuan o lubos o pagmamalabis sa pagdadakila sa mga libingan. Kaya nga mayroong isang hadith na binanggit dito na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na inutusan niya si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sabi niya, utusan kita na wala kang iiwan na timthal liban na lamang na ito ay wasakin, wala kabran mushrifan illa sawaitahu, walang kabar na masyadong mushrif na para bagang siyang napakataas na para baga siyang para ba siyang imahin o ribulto maliban na lamang na ituwid mo ito, no? Gibain at ituwid, no, sa tamang pinahintulot lamang. At sa ibang hadith, sinabi ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr, pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na tajsis. Ibig sabihin yun na nga, yung kulayan, pinturahan yung qabr, wa an yuqa'ada alaihi o di kaya upuan o upo ka sa mga libingan. Hindi rin po ito pinagbawal. Haram po na upuan natin ang mga libingan o kaya tinatapakan natin, wa an yubna alaiha o patatayuan ng gusali, bahay o tahanan o kahit ano paman. So yung wa'an yuqa'ada alaiha, isa rin to sa hindi namamalay ng ilan na kapag sila pumupunta sa mga libingan ay tinatapakan nila o di kay inupuan nila. Ito rin po ay pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay kawalan ng respeto sa puntod ng isang nakalibing. So ito yung kabilang pangalawang halimbawa na napapaloob sa iftitan bil kubur. Pangatlo, mga kapatid, ay shaddur rihal ilayha, no? Ang pinagbawal dito na shaddur rihal. Ano ibig sabihin ng shaddur rihal? Yung paglalakbay ng isang tao mula sa malayo tungo sa isang lugar tulad ng mga libingan na ang pakay lamang sa lugar na ito ay pangbisitahin ang isang puntod bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ipinagbawal din to. Anong halimbawa nito? Ang isang tao talagang pupunta lang siya sa malayong lugar na ang pakay lamang ay yung libingan ng isang fulan na ang hangarin niya ay bilang pagsamba. So ito yung tinatawag na shaddur rihal na ipinagbawal. Like for example, maglalakbay siya sa napakalayong lugar na ang pakay lamang ay ang isang libingan. Okay, ang isang libingan. So ito ay pinabawal maging ang libingan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok dito. Ano ibig sabihin nito? Kaya binibigyang diin natin na kapag tayo ay bibisita sa Masjid an-Nabawi sa Madina, ang gagawin nating hangarin, no, na may fadl, may kahigitan ng pagbisita ay ang masjid ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, ito ang nabanggit
Kasi sinabi ng mahal propeta, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Masjidul Haram, Masjidi Hadha, ibig sabihin itong Masjidul Nabawi, wa Masjidul Aqsa ang Filastin, no? Sa Masjidul Aqsa sa Filastin. So ito daw yung pinahintulot ng paglalakbay bilang pagsamba, pagbisita sa mga dakilang lugar na pinahintulot ito tatlong masjid, Masjidul Haram, Masjid Nabawi at Masjidul Aqsa. So kung pupunta tayo ng masjid sa Madinah al-Munawwara, ang gagawin nating hangarin bilang pagsamba kay Allah ay ang pagbisita sa Masjid an-Nabawi, hindi ang puntod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So kapag bumisita ka sa Masjid Nabawi at may gantimpala ang pagsasala rito na 1,000 ang, kung di ako nagkakamaling, naala ko sa hadith ay 1,000 o 10,000 na katumbas ng sala sa isang Masjid an-Nabawi. Pagkaraan mo magsala rito, tapos magdudua kay Allah, o di pagkaraan nito ay pwede mo nang bisitahin ang puntod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Magsasalam ka sa kanya, magsasalam ka sa kanya, kay Abu Bakar at kay Umar radiyallahu anhum. Pero yung Shaddur Rihal na pupunta ka lamang sa isang lugar, napakalayong lugar na ang pakay mo lamang ay yung puntod na ayon na ginagawa mo yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pinipigilan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito rin ay lagusan, pintuan ng pagmabalabis sa mga libingan. So ito yung tinatawag po na Shaddur Rihal. Ikaapat na halimbawa ng aliftitan bil kubur, mga kapatid, ay ang ittikhadu qabrihi sallallahu alaihi wasallam idan. Ituturing natin ang pagturing, gawin ang libingan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na Eid, ipinagdiriwang taon-taon. Ang ibig sabihin nito, gagawin natin yung pagtitipon sa libingan ng mahal na propeta na para bagang Eid na taon-taon. Tutukoy tayo ng isang araw na taon-taon ay binibisita natin ang libingan ng mahal na propeta at nagtitipon dito, nagtitipon tayo. Ito ay pinagbawal dahil makakapasok sa tinatawag na Eid, pagmamalabis, pagdadakila sa puntod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito ay pinagbawal ng mahal na propeta. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Abu Dawud? La taj'alu qabri 'ida. Huwag niyong gawin, huwag niyong iturin ang aking libingan na para bang isang Eid, no, na ipinagdiriwang. Ilan sa kahulugan nito, yun ang nabanggit natin. Una, yung pagtitipon sa libingan na para bagang ipinagdiriwang ang pagbisita na iyon. Okay, ito yung kahulugan ng hadith na ito na la taj'alu qabri 'ida, na pagtitipon na para bagang ipinagdiriwang taon-taon. Okay, ang puntod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito rin po ay ipinagbawal sa ating na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito rin ay lagusan, pintuan sa tinatawag na gulo, pagmamalabis sa kanyang puntod o sa kanyang libingan. So ito ay hinarangan din ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ikatlo na asbab al-musila ila shirk, magiging dahilan din ng shirk, mga kapatid. Sabi ng ating Sheikh, at-tahdhir min musyabahatil musyrikin wa ahlil kitab fi i'tiqadatihim wa ibadatihim wa adatihim al-mukhtassa bihim. Binigyan tayong babala hinggil sa paghalin tulad o panggagaya sa mga pagano, no, mga hindi mananampalataya, mga pagano, mga gumagawa ng mga pagtatambal, mga taong gumagawa ng shirk, sumasamba sa mga ribulto o mga imahin, wa ahlul kitab o di kaya ang mga Kristiyano at Hudyo sa kanilang mga doktrina, pananampalataya, wa ibadatihim, sa kanilang pamamaraan ng pagsamba, wa adatihim al-mukhtassa bihim, yung mga kaugaliang natatangi lamang sa kanila. So ang pinagbawal yung mga natatangi lamang sa kanila, sa kanilang doktrina, paniniwala, sa kanilang pangapagsamba, pamamaraan ng pagsamba, o di kaya may mga kaugalian silang natatangi lamang sa kanila. Kaya pinagbawalan tayo rito ng mahal na propeta na sila'y gayahin, tularan dito. Halimbawa, for example, ang Maulidun Nabi, pagdiriwang sa Maulidun Nabi, ito ay wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung tutusin, ito ay tashabbu bil kuffar dahil ang mga Kristiyano ay pinagdiriwang nila ang kapanganakan ni Isa alayhi salam. So ito ay kabilang sa mga dahilan kung bakit ipinagbawal ang Maulidun Nabi, dahil nga ito ay paghahalin tulad sa mga
sa mga Kristiyano na kung saan kanilang pinagdiriwan ang kapanganakan ni Isa alayhis salam, at ito ay wala sa katuruan ng relihiyong Islam. So napakaraming mga dalil, mga kapatid, na nabanggit sa hadith na nagpapahiwatig, tumutukoy na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo ay kanyang pinagbawalan na tularan, no, gayahin ang mga hindi mananampalataya, na nais sa atin ng mahal propeta na bilang Muslim ay ganap ang ating relihiyon, no, ganap ang ating mga katuruan, at hindi na natin kailangang pang tularang gayahin ang mga hindi mananampalataya. So sapat na ang katuruan sa atin ng katuruan ng relihiyong Islam sa lahat ng aspeto nito. Hindi na natin kailangan gayahin, tularan ang mga hindi mananampalataya, dahil ito ay pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mahal na propeta, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino mang gayahin, umalintulad o gayahin ng mga hindi mananampalataya, tunay na kabilang sa kanila. Sinabi din ng mahal na propeta, khaliful musyrikin, no, salungatin ninyo ang mga musyrik. So ito nagpapakita na talagang binigyan diin ng mga propeta ang pagsasalungat sa mga natatanging kaugalian, pagsamba, mga paniniwala ng mga hindi mananampalataya. Khaliful majus, ganun din yung mga majus, khaliful yahud. So marami pang mga dalil, mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na binigyan din niya sa atin bilang babala sa atin na huwag tularan, huwag gayahin ang mga hindi mananampalataya, dahil ang paggaya, paghalintulad sa kanila, walang pag-aalilangan na magdudulot sa isang tao, sa isang Muslim, upang siya ay makagawa ng shirk o di kaya mga bid'ang gawain. So ito yung pangatlong dahilan na nagdudulot ng shirk, na tayo ay binigyang babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ikaapat, mga kapatid, ito yung tinatawag na at-taswir, paglililok, na ibig sabihin ito, paggawa ng mga ribulto o di kaya mga imahin na katulad ng ginagawa ng mga hindi mananampalataya, no, na gumagawa sila ng mga imahin, mga ribulto ng kanilang mga sinasamba. So ito ay pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ito nga ay shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit dito ng ating sheikh yung isang dalil na si Salama nang siya ay pumunta sa Habasha, at ito ang Ethiopia sa ngayon. Nakita niyang isang libingan, no, na nakita niyang isang simbahan, no, isang simbahan sa Ethiopia. Sa panahon kasi niyan, ang Ethiopia, ang marami diyan ay mga Kristiyano. So unang napadpad, pumunta doon si Salama, at nabigla o nakita niya itong mga simbahan na mayroong mga imahin, mga ribulto, na first time niya siguro nakita. Nung dumating siya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kinuwento niya sa sugo ni Allah, at sinabi ng mahal na propeta, ulaika qaumun, no, ito yung mga tao na iyan ay kapag namatay isa sa kanilang mga salih, no, mga matutuwid na tao, ay gumagawa sila ng mga simbahan sa libingan ng mga salih na yan, at ginagawan nila ng mga ribulto, imahin yung tao na yun, at sinasamba nila. Ulaika shirarul khalq indallah, sila yung mga masasamang tao sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ipinagbawal sa atin ang pagtataswir, paglililok. Kaya nga makikita nyo kung paano tayo binigyang diin ng mahal na propeta hinggil sa babala, hinggil sa pagmamalabis sa mga tao, na kung saan ginawang makruh o bawal na tayo ay magsala sa harapan natin na mayroong picture, mayroong image, kahit pa image lamang ay makruh, sabi ng ating mga ulama, dahil ito ay maaring lagusan din. Okay, ito ay makruh, hindi ka pwedeng magsala na sa harapan mo ay may picture. So ito ay ipinagbawal. Kaya nga isa rin sa ipinagbawal bilang karagdagang kaalaman ay ang pagsusuot ng damit na mayroong mga picture, no, picture ng tao, mukha, na mayroong mga nilalang na mayroong kaluluwa, katulad ng mukha na talagang itsurang tao, o di kaya yung mga kilalang mga tao ay pinagbawal na isuot to, na may mga sa damit ay may mga picture sila. So ito po ay makruh, bakos ito ay pinagbawal, haram. So ito po ay kabilang lamang, mga kapatid sa ating mababanggit, at insyaallah ta'ala next week ipagpapatuloy natin yung ikalima, dahil mahabang talakayin ito. Ito yung mga alfad asyirkiya,
mga salita, mga kataga na naglalaman ng shirk, pagtatambal. May mga salita na sinasabi ang ilan na hindi nila namamalayan na naglalaman, napapalooban pala ito ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at binigyang babala rin tayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga salita, mga kataga na ito. So naway napulutan natin, napakinabangan natin, nakakuha tayo ng kunting kaalaman hinggil sa mga natalakay natin sa araw na ito. Naway dagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman. Kung meron po lang pang po kayong katanungan o naslinawin, i-comment nyo lamang po o di kaya i-PM nyo sa akin. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wan alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.